Hi mga ka-eco, mga bossing. So, off topic muna tayo ngayon dito sa solar. So, off topic muna tayo dito sa solar natin, ano. Ngayon, magdi-DIY tayo kasi etong espresso maker ko, Gemini CRM3601, nagli-leak na siya, no, dito. Nagli-leak na siya dito. So, dapat ipapagawa ko to kaso nung tinanong ko kung magkano yung service fee, nasa 1.5, wala pa yung pyesa. So, ginawa ko, research, node sa YouTube, tapos, eto lang pala yung problema, no? F-connector. So, ayan, may leak na, may butas na to. So, binuksan ko na to, ayan. So, tatanggalin na natin yung F-connector, which is eto yun. Ayan. So, ayan, tatanggalin na natin to. So, ayan, may lock lang yan. Susungkitin ko yung lock yan. So, pakita ko na lang sa inyo pag na, ano ka na. Okay, so yan, natanggalan natin yung dalawang lock. Ito yun, no? So, dahan-dahan lang kayo kasi pumipitik yan. So, baka mawala kasi. Pag bumili kayo nito, walang kasamang ganyan, no? So, ito, yung nakalagay dito na lock, huwag nyo iwawala yun kasi wala kayong lock nyan. Pwede naman kung magdi-DIY kayo ng ganyan. Ayan, alambre, gayahin nyo na lang. So yun, tatanggalin ko muna to kasi nagli-leak na siya dito. Dito. Ayan. Ayan. At dito, may butas na yan dito. Nilagyan ko na to ng glue, ng Mighty Band, pero wala eh. Ganun pa rin. So, medyo madami, lilinisin natin yan. Okay, so hatakin nyo lang to. Guys, ito, mga ka-eco. Hatakin nyo lang to. Ayan. Then, dito pala is may lock pa ulit yan dito. Ayan o. Ayan. Hatakin nyo lang yung pababa. Okay. Ayan. So, total of 3 yung lock niya, no? Kasi may lock pa siya dito. Pagkatanggal nyo na ito, ikot nyo lang tapos hatakin nyo yung lock dito. Ayan. Tapos tanggalin na natin to. Ayan. So, ito yun, no? Ito yung salarin ng leak. Ayan o. Nalagyan ko na siya ng mga glue pero nag-leak pa rin siya. So kukunin natin yung mga washer dito sa loob at yan, ililipat natin dito. Okay, so ayan, so nakikita nyo yan yung silicone na washer na yan. Papasok na lang dito sa loob. Ayan, dito wala pa, ilalagay ko pa lang. Kaso isang kamay lang yung ano ko, hawak ko ngayon at papost ko muna tapos ilalagay ko lang yan. So nasalpa ko na to. Bago nyo ilagay ito guys, bago nyo ilagay ito, itong dalawang hose isaksak dyan, lagyan nyo muna ng lock to. Ayan. So lagyan nyo muna ng lock dito kasi mahirapan kayong ilock to. Ayan, okay. Ayan, so ganyan yung diskarte, no? Tapos etong lock na to, isusuot nyo lang yan dito sa pinaka leg. Yan, tapos sasalpak nyo lang. So videoan ko na lang pag nisalpak ko na. So yan, naipasok ko na yung lock, no, nakikita nyo. Tapos ibabalik nyo na ulit to, ikot nyo na ulit to. Yan. Yan. So hindi naman mahuhulog yung washer nyan sa loob kasi basta make sure lang na nakaano yung washer niya, no? Nakalubog. Kasi pag hindi nyo na ilubog yan, hindi pa yan nakalock. So pag pinihit nyo yung pababa, baka mahulog doon. Okay lang naman, may makukuha nyo pa rin naman. Pero yun lang, tips lang din para mapadali yung trabaho. Tapos sasalpak nyo na to. Yan, papasok nyo na to ng ganun. Yun lang, tapos na yan guys, mga ka-eco. So, salpa ko muna. So, yan, naipasok na natin. Pero, may kulang pa, etong lock. No, ganun ulit, kagaya ng ginawa ko dito. Yan, ipapasok nyo lang. So, dito nyo ilalagay yung lock. So, parang pa ganito siya. Nga pala yung unit ng sa aking espresso maker is Gemini CRM 3601.
Kaparehas lang to ng 3605. Ang pinagkaiba lang, merong bar meter yung 3605 no, dito. So, pero halos same na same. Yun pa pala, yung F connector ng 3605 is dalawa. Kaya may spare pa tayo dito. Dito sa 3601, isa lang. Yan. Okay, so yan, naikabit ko na, no? Yan, ito yung lock. Hindi ko nga lang pa nahigpitan to, pero nakalock na yan, no? Nakalock na yan. Hindi ko nga lang siya mahigpitan pa. So, may isa pa pala akong problema, ito. Yung assembly ng frother natin. So, which is, ito. Ito yung milk frother, no? So, yan. Nabali. Ito, nabali. So, ito putol, ayan, no? So, ayan, putol yan. So, in-order ko pa sa C-District. Sa Shopee, makikita nyo yun. Yung C-District na yun. So, papalitan din natin to, no? Kaya lang kasi hindi ko na naisabay ngayon dahil unang dumating itong F connector natin. So, ito, hindi muna. Meron naman akong steam wand na ganito. Frother, no? Na steam. Yan, na steam. Hindi pala, milk frother pala tawag dito, no? Milk frother. Yan. Yun. Tapos, testingin na natin. So, ayan, nilagay ko na yung, niya, yung water container niya. Tapos, naisaksa ko na rin siya dito. Test. Bubuksan ko na. So, dapat sisirit to. Ayan. So, nagre-refill na siya ng tubig. Wala naman sumirit. Okay na. Tapos, pag dial ako ng one shot, sisirit dapat yan. Ayan. So, yun. Wala nang sumisirit dito. Ayan, kaya makalat yan dahil may butas kasi dati. Etong luma, butas kasi to. So, dito siya lumatagas. So, pag hindi nyo napalitan yan, sisirain yung mainboard sa loob. So, ngayon okay na. Wala nang problema. Nice. Assemble na lang natin na maayos. Tapos linis. Yun. So, yun nga, since budget meal tayo, ganun lang kabilis, no? 1.5 na kagad yun, no? Pero since nagtitipid tayo, mas maganda talaga kung ikaw na lang gagawa, no? Pero kung wala kang lakas ng loob, ipagawa mo na lang para sigurado, no? Pero kung magkatulad tayo, na budget meal lang din, sabihin mo 1.5 agad yun, no? So, mas maganda, para sa akin na, ikaw na lang gumawa. So, hello mga ka-eco, mga bossing, no? So, hinantay ko muna dumating yung order natin sa C-District. So, ito yan. Buksan ko muna. Right. So, ito yung steam wand assembly, no? Ito yung assembly ng steam wand natin. Papalitan natin yun. So, ito yung bago, papalitan natin yung luma. So, ito, bubuksan muna natin tong espresso maker natin. So, ito yun, yung ipapalit natin. Kasi nabali na yung lagayan ng steam wand, which is ito. So, ito yun, no? Ito pala, sorry, ito. So, ito yun. Para may kabit ulit natin yung steam wand. No? So, ilalagay lang natin to dito. Bubuksan ko lang. Ito, ano nyo lang yan to. Tungkabin nyo lang yan dito. Tinanggal ko na yung mga screw niyan. Hindi ko pa binabalik. Ayan, so nabuksan na natin. So, ito yung papalitan natin mga boss. Ito yun. Kasi nabali na. Ito. So, tatanggalin lang natin to. Ayan, may lock din yan dyan. Ayan. Tanggalin ko lang tapos pakita ko sa inyo. Yan, so natanggal ko na yung lock. Ito yun. Yan, tatanggalin nyo lang yan tapos mahahatak nyo na to. Wait lang. Isang kamay lang kasi gamit ko, ang hirap. Yun, so natanggal na natin. Nakita nyo naman, no? Sobrang dumi na niya, no? Yan, tapos ito putol na to. Ito yung ipapalit natin, no? Lalagay natin dito. Pero lilinisin muna natin to kasi kalawang. Yan. So yan, naikabit ko na yung bago tapos nailagay ko na rin yung lock. Ayan. So itutornilyo na natin yan doon. Nakikita nyo yung tatlong tornilyuhan doon na pa-triangle. Ayan, dyan natin nilalagay.
Yan, so naikabit na natin mga bossing, mga ka-eco. Grabe, sobrang struggle yung pagkabit niyan mga bossing. Kailangan nyo talaga ng katulong na mag-iilaw dyan. Ang sikip, napakasikip. Magbibihis na ako. So, mga bossing, mga ka-eco, may o-ring pala dito. No, nakalimutan ko. So, binaklas ko ulit to. Yan, tapos nilagay ko yung o-ring doon sa ilalim. So, sana makita. Ayan, dito. Dito ko nilagay yung o-ring niyan. O-ring niyan, ayun o. Yan, nilagay natin yan. Yan, tapos lagay na natin yung steam wand. Yan, so, naikabit na natin yung steam wand. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin is try na natin siya dito. Sa tubig kung maglilik. Pero try muna natin ng walang ganito. No? So, ayan. Tignan natin kung may leakage siya. 1, 2, 3. So, wala na naglilik dito. Goods na to. So, ayan. Okay naman siya. Tignan natin. Wala na init. Kaya dahan-dahan lang. Ayan. So, I think all goods na. Thank you for watching. Nice na.